Good morning everyone! Today, it's Friday. Mayroon akong kamit yung kababayan ko na matagal na rin pala dito at hindi pa kami nagkikita guys. So today, kinontak niya ako through messenger. Hindi ko talaga sila kilala. Pero yung siyempre yung mga mutual friends, nakita nila na nandito din ako sa bansang ito. So ayun, na ano ako, kinontak nila ako at makipag-meet daw sila sa akin. Meet kami sa church guys. So ito, papunta na ako. Yeah. Guys, meron pala akong ikwento sa inyo na experience ko ngayong araw na to. Kasi alam ko na yung door ng toilet ko is pag sira kasi once na mai-lock dun sa loob, hindi ko mabuksan. Doon lang sa labas mo nabubuksan. So ngayon, nakabukas lahat ang pinto. 3 pinto, yung sa papunta sa terrace, doon sa pintuan ng room namin, and toilet. So pag may nakabukas lahat 'yon, pag may hangin, lahat na magsasara bigla yung pintuan ng toilet ko pag naka-open. So ngayon, maliligo na sana ako dahil nga makipag-meet ako dun sa dun sa kakilala ko na taga dito sa amin. Tapos naaliw naman ako dun sa music, pakanta-kanta ako, hindi ko na malayan guys na nailak pala dun yung pinto dahil nga dun sa malakas na hangin. Ayun, hindi ko na mabuksan guys. Alam niyo, nanginginig ang katawan ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi walang tao kahit na kahit na magsisisigaw ako, wala talaga akong matawagan, walang makapansin sa akin. Wala naman yung telepon ko sa kamay ko. So ayun nga guys, kailangan ang telepon is always in our hands. For emergency ba? So ngayon, sabi ko, Lord, yung parang maiyak-iyak na ako, hindi ko rin maisip kung ano na ang gagawin ko, pero sabi ko, Lord, ako lang mag-isa, turuan mo ako kung anong dapat kong gawin. Tapos meron small window, pero naka-screen, wala namang tao dun sa kapitbahay ko kasi nasa kami guys, nasa apartment kami. So ano namang gagawin ko? Yung kasama ko guys sa kwarto, 5 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock pa sila darating. So, anong gagawin ko? I cannot stay longer inside the toilet kasi talagang masuffocate ako guys. Alam nyo, sabi ko, talaga, pag nagdasal ka, may hiniling ka sa Diyos. Talagang, guys, yung nagdasal ako, agad na inano ako ng Panginoon na talagang nakaisip ako ng solusyon. Buti na lang, meron akong maliit na bato na pinanghihilod ko, tapos meron akong isang pako na yung kahoy. Ayun, pinukpupukpuk ko guys. Oh my goodness, kung alam nyo lang kung gaano kasakit ngayon ang katawan ko. It's almost 2 hours nang nakalipas pero nanginginig pa rin ang paa ko, ang sakit-sakit. So ayun lang ang may ko sa inyo. Kailangan ang telephone is always in our hands. Yun na ang naiisip ko ngayon. Hindi ko talaga maisip na lang ang buhay ko. Gutom ako, hindi pa ako nag-breakfast kasi ang aga ko ngang nagising. So ayun, may lesson learned ako. Mayroon akong natutunan ngayong araw na to. 'Di ba? Kung gano'n naman ang pangyayari guys, hindi mo rin maiisip kung ano ba talagang gagawin mo. Magpapanik ka talaga, pero syempre ninervyos ako kasi this is my second time na mailak dun sa pintuan na yun. Pero nung first time, pero matagal na yun, may mga tao dun sa kusina sa baba namin, sa second floor. Pero ang tagal ko rin noon guys. Oh my gosh, hindi ko makalimutan itong araw na to. Today is November 2. November 3. This is not good. So ngayon, pupunta na ako sa simbahan guys. At syempre, makahingi rin ng makahingi ng tawa para magdasal. Timer mo te. Ate Jen, dito muna kayo sa akin. Dali. Kasama
ba ako dyan? Walang selfie stick na eh. Oh. Dito na ako sa bahay namin. Tapos na naman ang holiday. Dito